Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Morning, Kuya. Good morning! La 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 la. Good morning, Kuya! July 26, 5:30 na po ng umaga, Tuesday. Good morning, Doc Janice. Good morning. Nice to see you again. Nice to see you again. Aba. O, Talia, ano ba meron? Okay, ito may pinadala sa ating katanungan. Ito, bakit po may tao na nanggaling sa hirap, nagkaroon lang ng kaunting pera, hindi na nakakakilala sa Diyos? Sasagutin yan ng banal na kasulatan sa pamamagitan ni Brother Eli Soriano o dito lamang yan sa Biblically Speaking. Alam mo kapatid, kuminsan yung pera at saka yung kayamanan, nakakapagpakalimot sa Diyos yun eh. Nakakalimutan ng tao ang Diyos. Kaya nung manalangin si Agur, ganito ang panalangin niya. Pakinggan mo sa Kawikaan. Dalawang bagay ang hiniling ko sa iyo. Huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Sabi ni Agur, dalawa lang ang hiling ko sa iyo, Panginoon. Ilayo mo ako sa walang kabuluhan, sa mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng masyadong kahirapan o karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo lang ako nung kailangan ko kasi baka pag nabusog ako, magkaila ako, kalimutan na kita at magsabing sino ang Panginoon. O baka kung maging dukha naman ako, maging magnanakaw naman ako. Kaya, ang panalangin ni Agur napakaganda kapatid, na alam niya kasi mayroong mga tao pagka nabusog na, mayaman na, marami ng pag-aari sa buhay, nakakalimutan na nila ang Diyos eh. Maraming ganon. Kaya yung salapi kasi, alam mo, nagsisinsa yan eh, yung salapi, pinanggagalingan niya ng pagkasinsay. Basahin natin ang 6 Gs. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Maliwanag yun. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng mga maraming kasamaan at pag ninanasa ng iba, nasisinsay sila, naliligaw sila sa pananampalataya sa Diyos. Kaya nakakalimot yung iba dahil sa pera. Yan po ang sagot ng Biblia, kapatid. Maraming salamat Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking. Check! Oh, Morning, Jegs. morning! Long time mo si Harris. Oo nga, namiss kita eh. Wala ka kahapon. Wala, medyo nagkaroon tayo ng problema sa leeg eh. Kasi hindi ka nag-healthy living, no? Hindi na. You don't practice what you preach. Hindi, na-expose tayo sa lamig. Kaya mga kasambahay, pag matutulog, wag nakatutok yung fan. Hindi mo ba alam yan? Sobrang, Hindi mo kalimutan alam. ko eh. Hindi mo alam. Pag masyadong malamig, pag pagod, wag maliligo ka agad. Yan kasi Harris eh. Pag nagbubuhat, hindi leeg ang ginagamit. Pag nag-gym, di ba, dapat proper posture po. Teka lang, day 2 ngayon. Day 2 ng, tawag dyan? Toge. Yeah. Toge serie. Toge serie, day 2. Ano ba ang Toge serie natin ngayon? Recipe. Anong recipe to? Okoy. Ano ingredients, Harris? Alright, para sa ating Toge serie, mga kasambahay, kailangan natin ng kalabasa. Kalabasa. Next. Kailangan natin syempre ng toge. Next. Kailangan natin ng flour. Next. Meron tayong salt and pepper. And Siling haba.
And meron tayong itlog. galing naman. Alright, perfect. Paano ba gawin ito, Haris? Ito ang procedure natin, kasambahay. Kailangan natin ng bowl. Then lalagyan natin ng ating flour, syempre. Tapos? Lalagyan ng pepper and salt para mas malasa. Wow! Ayos! Yes. Lagyan natin ng itlog. Tapos? At lalagyan ng tubig. Haluin ba yan? Yan, halo. Tama. Halo-halo lang po yan. Okay, pagkahalo, Lalagyan naman natin ng ating kalabasa. or squash. Tama ka dyan. And of course, yung ating artista na Toge. Togis siya ang bida sa ating Bida natin yan. teleserye this week sa Quick Meal. Tapos prito lang po tayo. Prito sa hot oil. Yes, pero wag lang siya dapat i-overcook. Yes. So, Actually, pag piping hot na yung oil, kahit ilang seconds lang siguro yan, Haris. O, tas golden brown alam lang. mo naman yung mga gulay, pwede naman kainin yan na Raw. slightly raw. yes. So, Ang problema sa kalabasa, matigas ng konti, no? yun lang. Kaya dapat nipisan nyo ng konti. No? Sa mga kasambahay natin, sa umaga po, mas maganda magluto kayo ng mabilisan tulad ng ating okay nang sa ganun may energy at may laman yung ating tiyan. Ayun. Yung pa ang atin na quick meal for the day. Okoy. Toge Na okoy. Good morning po, Kuya. Ako po si Jennifer de la Cruz. Ito po yung presyo po ng aking tindabong baboy. Salaman po, 200. Liempo, 220 po. Baka, 300. Pork chop, 200 po. Ribs, 180. Kasim po, 200. Sa atay po, 160. Skinless po, 160. Longganisa po, 160. Sa lomo naman po, pag puro laman po, 220 din po. At yan po ang tinda kong baboy dito sa Pretel Market po. Maraming salamat po sa Good Morning, Kuya. Hoy, nagulat ako doon, ha? Ay, ano pa si Kika? Ano pangalan niya? Si Kikay, nang iba na itsura. Oo. Umayat si Kikay. Hindi po kasi, Kuko na si yan. Kikay may ano siya kayo, di ba? May Get well sakit. soon, Get well soon, Kikay. Oh, yes. Get well soon, Kikay. Sana hindi na, ano ang problema niya? May konti sa pagkain. Food poison. Food poisoning, ano? So, Kaya, dapat careful sa mga kinakain natin. nakabili ata sa maling palengke si, ano, si Kikay. Pero ito. Ayan, bumisita muna tayo sa Curves Gym at alamin natin kung ano-ano nga ba yung mga exercises at fitness na pwede natin gawin sa kanilang gym. Watch this. Hi everyone, my name is Coach Ren and now I'm here with Miss Giselle. We'll let you see how we use our machines here in our club. So this is the shoulder press lat pull double positive machine. It works in your deltoids, trapezius, and latissimus dorsi. So to use it, sit firmly on the machine, grasp the handles, start at shoulder height, and then extend your arms almost straight and briskly bring it back to starting position. Then just repeat. The technique here is for you to move it fast enough to give you adequate resistance. Alright, so this is a leg extension leg curl double positive machine. It works on our lower body muscles. To use it, Miss Giselle just inserted her feet between the pads, and all she needs to do here is to extend it as far as she can and to briskly bring it back to starting position. And of course, she has to move it as fast as she could for her to receive adequate resistance she needs. Okay, very good. Okay, make it faster, faster. Okay, good job. This is the up-back double positive machine that works in the midsection of our body. So to use it, sit firmly on the machine, grasp the handles back straight, inhale as you go, and touch the seat. Exhale as you go down, and always make sure to keep your back straight, chest out, and avoid bending your elbow.
Curves Gym, syempre pinakita nila dyan yung ating pag-workout ng ating mga legs, backs, at meron din silang arms. Yung paggamit nila ng mga dumbbells kanina. Maraming salamat muli sa ating Curves Gym para sa ating Fitness 101. At syempre, katuwang na ating Fitness 101, kailangan din tayong mag-patrol. Kaya good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayan. Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And Live It, take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Good morning, Kuya! Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. Osteogard, tulong iwas osteoarthritis sa Osteogard. Go, galaw! La 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 la. Oy, 5:26 siyempre tayo dito sa Good Morning Kuya, di ba? Nagtatrabaho. Public service. Oo, nagpa-public service tayo. Si Talia, hindi na yan bata o baby eh. Okay. Hindi lang talk of the baby town pa rin yan eh. ako. Hindi na. Get over it, over Talia. it. Grow up. Mo, nag-i-consulta ka na, galing. Ayoko, di ako pwede sumagot. Ito, pero may mga konsulta sa iyo kong si Mario Nibea, 64 years old, mula San Andres, Manila. Magandang umaga sa iyo, Mario. Magandang umaga po. Sige po, go ahead. Yung tanong ko po kasi tungkol din sa anak ko po na medyo nalulung po siya sa yoga. Ngayon po, nung po kasing nangingi yung barangay ng pagsuko doon sa mga user, hindi po siya nakasuko. Ngayon, patuloy po yung araw, may nagdemanda naman po sa kanya tungkol po sa pagnanakaw. Ngayon po, ako na po mismo ang nagsuko rin sa barangay. Sakto naman po na naandun yung complainant. Ngayon, pumayag na nga po kung may pakulong. Ang inaalala ko po, paliwasa siyempre po anak ko, sabi niya, gusto niya na rin magbago. Gusto niya magbigay ng bill ba para makalaya. Ngayon po natatakot din po ko dahil mainit nga po ang panahon ngayon. Hindi nga po siya nakasuko. So halimbawa mapiyansahan ko siya na lalabas po siya, baka po mga din siya. Kaya lang po talagang naawa rin po ko sa bata. Dati naman po talagang mabait na bata yun. Talagang nabarkada lang. Tanong ko nga lang po kung anong dapat yung gawin. Yung sa buong bata yun. Salamat po. Well, tatay, meron namang pinasuko mo na. Alam naman po natin na hindi sapat ang mga rehab facilities dito sa ating bansa. Pero ang pinakamabuti, patuloy po dapat nag-re-report po siya kung saan sinasabi ng mga miyembro ng police o ng local government unit, no? Kung saan nila dinadala yung mga nagre-rehab na mga sumusuko. Dahil araw-araw yata sila pinapareport sa isang lugar kung saan meron po silang ginagawang proseso, no, dahil hindi nga sapat lahat ng rehab facilities dito sa lungsod o dito sa buong Metro Manila. So yun po yung pwede ninyo yung gawin dahil syempre sa panahon ngayon na alam naman po natin na meron pong mga quote-unquote vigilante na ayaw hulihin ng mga pulis, no? Na umiikot sa mga lugar at binabaril lang yung mga pinaghihinalaang mga drug user, dapat nga yan ang pag-ingatan nga po natin. Alam natin, marami po, sabi nga po ni President Duterte, 130,000 ang sumuko sa buong Pilipinas. Ngayon, alam natin hindi kaya ng ating mga rehabilitation centers na tanggapin ang lahat. Kaya sabi nga po niya, yung mga kampo nga ng mga militar dapat gamitin na rin, no? So kung ang kinakatakutan po natin yung mga nangyayaring patayan, ang suggestion ko po, no, sundan ng mabuti yung inuutos po ng mga otoridad.
para hindi siya masangkot o mapaghinalaan muli. Yan po ang pwede po nating mapayon. Ngayon, kung ipiyapiyahan sa ninyo, yun nga po yung dapat natin gawin. Pero dahil sa ngayon, tingin ko mas safe, no? Mas safe sa loob ng kulungan dahil at least hindi mababaril ng hindi natin nalalaman. Ngayon, kung gusto po ninyong talagang ilabas sa kulungan at pagpiyansahin, importante po araw-araw nagre-report po siya sa mga kinaukulan para sa rehabilitation process. Okay po? Opo. Naintindihan ko na po. Salamat po. Salamat rin po. Salamat, tatay. Dex. Oh, ay, sorry. Teka lang ha. Oh. Ayan! Ah. Doon sa mga nagluluto. Hindi, doon sa mga nagluluto na talagang nahihirapan sila gumayak. Alam mo yun, yung maghanda ng mga ingredients. Yan. Alamin po nila kung ano yung mga easy tips na aking ipapayo sa inyo para sa ating Kaya Mo To. Umuubos ba kayo ng maraming panahon sa paghahanda ng sangkap ng inyong lulutuin? Para mas mapabilis ang paghahanda ninyo ng mga ito, narito ang ilan sa mga pwede ninyong gawin. Kung gusto nyong mapadali ang pagbabalat ninyo ng bawang, una dikdikin muna ang mga ito. Ilagay sa isang container na may takip, i-shake, saka iwalay ang mga bawang na nabalatan na. Kung magbabalat naman ng sibuyas, hiwain muna ang stem at root nito. Hatiin, saka alisin ang balat. Sa pagbabalat naman ng luya, bukod sa kutsilyo ay maaari din kayong gumamit ng kutsara. Ang kutsara ay pwede ninyong gamiting pangkayod para mas mabilis ninyong maalis ang balat nito. Sa paghihiwa naman ng bell pepper, una munang hiwain ang magkabilang dulo. Sunod ay hiwain ang isang side nito. Tapos ay ipasok ang kutsilyo sa loob, saka tanggalin ang ribs at seeds nito. Additional tip mga kasangbahay, kung magpapabalat kayo ng hard-boiled, mas madali ninyong magagawa kung ilalagay ito sa isang metal bowl o container saka aalugin. Kung may tamang diskarte at kaalaman, mas mapapadali ang paggawa ninyo ng mga gawaing bahay. Kaya para matuto ng iba pang household tips, tutok lang mga kasangbahay. Dahil dito, sa Good Morning Kuya, Kaya Mo To! Wow, ang ganda naman ng mga sinuggest mo. Ano yung mga sinuggest mo? Pakwento naman ng konti. Dikdikin ang mga bawang, di ba? Lagay sa container, isi-shake. Oh, di ba? Paggamit ng spoon. Hindi naman nagluluto yan ginawa eh. namin. Hindi siya nagluluto. Hindi ako nagluluto, but dati ginawa namin sa school namin yun eh. Uy, pero Sa home magaling economics. umilag sa mantika ah. Ganon. Oo. Paano luluto? Expert ako sa mantika. 4 feet away pag Machine nagpiprito. pa yan, machine. Oo. Ay, nako. Odok. Ako pinapaprito ko sa iba. Odok, Janice. Okay, pag-usapan natin ngayon, ano kasi ngayon Diabetes and Nutrition Week. So in conjunction with that, I'd like to talk about exercising or yung moderate exercise might be more effective at combating pre-diabetes. So they did a study in the Duke Hospital, in a Duke Health, yung pangalan ng hospital. Ngayon, they compared, kasi syempre pag ikaw kunyari pasyente ka, tas meron kang tinatawag na pre-diabetes or hindi ka pa diabetic pero nagkakaroon ka ng impaired glucose tolerance. So pag pina-FBS ka, medyo mataas siya, or pag in-oral glucose tolerance test ka, bagsak ka. So pagka yun yung nandun ka sa pre-diabetic stage na tinatawag, sasabihin ng doktor, ito yung mga pwede mong gawin para ma-prevent mo yung pag-progress ng diabetes mo. So kailangan mo ng low-calorie diet, kailangan mo ng low-fat diet, at saka kailangan mo mag-exercise.
So para sa isang pasyente, pag sinabi mo lahat yon, parang overwhelming na sa kanya yun kasi ang dami na nun, 3 na yung gagawin ko, hindi naman ganun kadali. So yung group ng doctors na to, naisip nila, what if maghanap tayo ng kung ano ba yung exercises or kung paano ba natin maggagawa na isa lang sasabihin mo sa pasyente, tas para mas, let's just say feasible or mas madaling gawin for them. Kasi, syempre step by step yan. So kung 3 agad ibabagsak mo, hindi nila agad yun gagawin. So kung uunahin mo pa isa-isa, mas madali. Yung ginawa nila ngayon, kinumpare nila, there were 4 groups of patients. They gave them, the first group of patients were given low amount, moderate intensity exercise. The second group was given high amount, moderate intensity exercise. The third group was given high amount, high intensity exercise. And then the fourth group, pinag-exercise, low calorie and low fat diet. So yung fourth group, sila yung talagang in essence subject, yung control na tinatawag. Now, ang target nila is maka at least 7% weight loss in about a few months time, 6 months time. What they found out was those in that group of high amount, moderate intensity exercise, which is tantamount to walking about 18 kilometers a week, brisk walking about 18 kilometers a week. Very similar yung weight loss nga dun sa mga pasyenteng nag-exercise at nag-low calorie at low fat diet. So, yung outcome nitong study na to, ang sinabi nila is hindi kailangan na very rigorous yung exercise mo. The important thing is you're doing moderate amount of exercise per week para ma-reach mo yung targeted mo na 7% of weight loss in about 6 months time. Pero syempre, yun yung first step mo. Ngayon, kapag sanay ka na sa nag-exercise ka, ang recommendation nila would be dadagdagan mo na ngayon. Pupunta ka na dun sa low calorie diet na tayo o low fat diet na tayo. But basically, ang maganda dun sa study na ginawa nga nila is na-prove nila na pwede naman na exercise nang hindi mo agad sinasabayan ng diet. Kasi pag nakita na ng pasyente mo, in my experience kasi the patients, kailangan may makita muna sila bago nila paniniwalaan. Kasi yung sabay-sabay na parang wala naman nangyayari, ayoko na lang. Parang posibleng gano'n. maging crush pa yun, diba? Correct. So, pakita mo muna sa kanila na kahit isa lang gagawin mo, basta disiplinado ka at gagawin mo talaga siya, may makikita kang outcome. Ngayon, when a patient sees it na, uy, oo nga, naglo-lose na ako ng weight. Sige, pwede ko nang gawin yung, tutuloy na niya to the next level in essence. So yan, it's a very good, let's just say, very good news to our diabetic patients na, syempre at the start, kasi ang hirap na, unang-una, malalaman ko may diabetes ako. Tapos ang nayo mo ipapabawal sa akin. Tapos ang nayo mo kailangan ipagawa sa akin. So it's too overwhelming for them. So at least man lang, the first time that you diagnose a patient with diabetes, you just tell them, do a moderate exercise every week, such as brisk walking 18 kilometers in total the whole week. So pwede mo i-divide yun, 6 kilometers for 3 days. Or say, 3 kilometers for 6 days. Diba? So ganun yung gagawin mo. At least masasabi mo na sa kanila, and in the end of the 6 months, you'll see may changes na sa weight mo. Kahit 7%, it's very significant already. So, Doc, yung moderate exercise, hindi to combined with any kind of diet. So, kain ka lang ng kahit ano. Doon sa study nila, yun yung ginawa. Well, in essence, hindi rin naman siguro yung talagang lumamon sila. But in essence, kung ano yung kain Normal mo, kain nila. yung usual na kain Walang mo at the tinatang time. sugar, wala pa. carbs, or Kasi yun nga whatever. yung gusto nila na i-compare dun sa study. So, yung first group, which is yung subject group nga, nag-diet ito, low carb, low fat, and then exercise. Tapos the 3 other groups, puro exercise lang. Low amount, moderate intensity, high amount, moderate intensity, and then high intensity, which is already jogging about 11.5 miles. That's probably mga 20-25 kilometers, ganun.
So basically, yun yung gusto nilang i-prove or yun yung gusto nilang malaman na pwede ba na wag munang pa-diet kasi nga overwhelming masyado eh. Correct. Yeah, So, masyashock yung mga pasyente, ending, wala silang ginawa in Tsaka essence. akala ko talaga dati, Doc, when you want to lose weight, dapat more on the That's rigorous true. exercise ka. Pag toning, yun lang yung moderate exercise. But apparently, you can lose weight just by doing moderate Pwede. exercises. Doing moderate exercise may actually help you lose weight. Actually kasi pag tiningnan mo talaga, marami nang lumalabas na studies eh. To lose weight, it's less diet, more exercise. It's only about 70-80% exercise, 20-30% lang ang diet eh. Yeah. Kaya rin, I think that's the reason. That's the other reason why the group of doctors in Juke Health did this study. Kasi nga, parang nakikita nila na dieting alone, which is the easiest thing to do, so to speak, will not be enough. Or it's not really that effective as compared to when you're exercising, and especially when you're combining the exercise. And contrary to popular belief, alam mo kung saan yung lowest weight loss? Sa diet, long carb. Dun sa exercise, dun sa group na sinabi nila. exercise. Dun sa rigorous exercise. Dun yung less weight loss. Alam mo bakit? Bakit? Nagtotone up ka nga eh. So It's muscle bulk. Yeah. Nagbabulk yung muscle mo. So yun yung in essence kasi, and even if like, kunyari may mga nagpapagawa ng program. Hindi na diabetic. Let's not talk about diabetics. Let's just talk about regular individuals wanting to tone, wanting to bulk up. Kung gusto mo mag-bulk up, high weight, low reps. Yes. Kapag gusto mo na mag-tone, low weight, high reps. Yes. So yung CrossFit, nagbo-bulk up yung mga tao. Although, agad weight loss. oo. So in essence, it's kung rigorous yung exercise mo kasi nagbo-bulk up ka eh. Nag-ano yung muscle mo. And what they found nga in this study is dun siya pinakamababa yung weight loss. Mas dun sa moderate amount of exercise. Circuit training, Doc. It's a very good Weight loss. Kasi, for weight loss, kasi it's more cardio din siya, less yung mga heavy weights, Saka may ganyan. sinasabi silang technique na if you really wanted weight loss, you have to change your exercise at least every 3 months para na siya shock yung katawan mo sa bagong exercise Tama, mo. kasi nag-ano Otherwise, yung... nasasanay ka na eh. Nagpa-plateau. That's true, nagpa-plateau yung Totoo yan. So, weight shift loss. ka lang konti sa isang exercises, bumalik ka ulit dun sa workout mo. That's right. That's correct. Okay, so yan ang ating usapang pangkalusugan. Rego! Okay, thank you, Doc Janice. And of course, meron tayong word for the day. Word for the day. Impervious. Adjective. Impenetrable. Incapable of being entered or passed through. Hence, unable to be moved or affected by something. Example sentence. Since the bank installed an impervious safe, it has not been robbed. In Tagalog, hindi tinatablan o hindi tinatagusan. Ano? You start in a sentence. Her heart is perfume. Heart ko. Once heart ko. Ikaw na naman. Ayoko na. Sige, ikaw. Hindi ka ako yung heart ko, impervious. Hindi na, Bakit? hindi na. Bakit? Hindi na tatagusan. Walang feelings. Impervious to Charot. disease? Hindi. Kasi bata ka pa, matagal ka pa magka-heart disease, di ba? Pakiramdam. Anong pakiramdam? Hoy, teka lang, ano next? Bakit na ba tayo? Buti lifestyle yata. Ha? Pwede na. Puntahan natin sila June at Angela para sa ikalawang paghataw ng mga balita dito sa Good Morning Kuya. Uy, welcome back sa Good Morning Kuya. 6:11 na po ng umaga. At syempre si Kong Erin, meron tayong may guest. May guest si Kong Erin para sa ikonsulta mo. Malaki ang nagagawa ng turismo sa Pilipinas. Isa kasi ito sa nakakatulong para mapaganda ang ating ekonomiya at mabigyan ng trabaho ang ilan nating mga kababayan.
Kaya naman, mahalaga na isa sa mapagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang pagpapalakas ng turismo sa ating bayan. Pero ano-ano nga ba ang maaaring gawin ng mga opisyal na gobyerno para mapaunlad ang turismo sa bansa? At ano-ano ang maitutulong dito ng mga pribadong sektor, pati na ng ating mga kababayan? Yan ang ating tatalakayin ngayong umaga dito sa Good Morning Kuya. Good morning! Kasama natin si Richard. Good morning. Pupo tayo. Richard Pabilona. Of course. At saka ang ganda ng ngiti ng mga guests, ng mga ang pag-uusapan natin turismo despite the challenges ng hinaharap ng ating bansa in terms of infrastructure. Yes. Napalaki ng dating administrasyon yung pagbisita ng mga iba't ibang mga dayuhan dito sa ating bansa. So, ano pa ang pwedeng magawa, no, despite these limitations? Actually, marami pang pwedeng gawin, and if we are nakatutok tayo kahapon sa SONA ni President Duterte, no? Ako nanood talaga ako, at saka ang ganda ng naging message niya, which is focus yung government natin ngayon sa peace and order. So, yung turismo kasi ng Pilipinas, pag may peace and order, tuloy-tuloy yan. So, we have to think normally yung mga travelers, yung safety nila. Kahit gaano kaganda ng lugar, pag hindi safe, walang magta-travel. Like for example, sa Mindanao, we have yung pink sand, yung doon sa Zamboanga. Yes. So, with President Duterte ngayon, I think I'm very comfortable naman to say na it's more fun and safe to travel na in Mindanao. Kakadating ko lang dito, pupunta ako ng General Santos. So, meron doon sa South Cotabato yung Lake Cebu. Napakagandang lugar doon. So, as yung maitutulong ng government, yun, more on peace and order. Tapos yung mga airport natin, kailangan masyado siyang safe. Yung mga facilities, yung mga hotel. Kasi pag gaganda yung turismo, wala nang mamasukan sa ibang bansa. Dito na lang sila sa Philippines. At saka yun, yung mga hotel natin, pagandahin. At saka yung mga, pag maganda kasi ang turismo, halos lahat, wala nang magnanakaw kasi lahat nagkakaroon na ng trabaho eh. So yun. Well, yung sinasabi mo, no, coming from the government side. But to promote also tourism, kailangan rin from the private sector. Anong pwedeng magawa ng private sector? Yun, sa private sector naman, like for example, the hotels, they have to increase yung standards nila when it comes to facilities. So kailangan, kung dati walang hot and cold shower, ngayon pwede na silang maglagay para yung mga customers nila ma-satisfied. And yung pinakamaganda doon yung hospitality. So yung mga kailangan, they have to hire naman yung mga hospitable na mga receptionist para yung mga clients nila, they will go back at saka doon pa rin ulit magbubook. So that's one from the private sector. On travel agency side naman, ako in a travel agency, yung Online Travel Express, we should promote affordable and quality tour packages. So if we promote yung mga affordable tour packages, maraming customers, not only Filipino and foreigners, yung pupunta sa mga destinations na pinopromote natin. We have 7,107 islands in the Philippines. Hindi lahat yan na po-promote. Top 5 destinations, Boracay, Palawan, diba? Bohol, Cebu, and Davao. So yun yung mga parating pinupuntahan ng mga customers natin. So at saka yung mga travelers. At saka for the information of everyone, yung maraming pumupunta is yung mga Koreans. So Korean, according sa DOT statistics, yung pinakamaraming pumupunta is Koreans, pangalawa is mga Americans, pangatlo is China. So we still have to parang mag-increase pa rin tayo ng hospitality sa mga foreigners na pumupunta sa ating bansa. So yun, at saka yung like for example, yung Boracay, marami talagang pumupunta sa private sector. You can go to Boracay as low as 5,000 per person or even 3,000 just for free and easy na mga packages ng mga travel agency na ino-offer. Meron bang grupo ang mga travel agents? Kasi of course dati
masabi natin hindi pa ganong kauso ngayon yung online booking, no? But there's still existing travel agents, no, within the country who are not yet techie, no, in terms of providing the different packages. Is there a group of travel agents that meets in order to plan out this activity? Yes, meron yan. Normally yung mga PTAA, yung association ng mga travel agencies. But normally, for Online Travel Express, we normally focus on online booking. So, yung mga target market ko is yung mga nasa Facebook, Twitter, and social media. So, when it comes naman sa pagkuha ng mga tour yung mga association na yan, ginagamit lang yan for us to get the lower package. Like for example, kailangan makipag-coordinate ka sa tour operator mo sa Cebu, sa Palawan. So, yung mga yun, para you can come up with the lower or the lowest package. Parang ganun siya. Sir, Go ahead. kanina nabanggit nyo nga yung safety, di ba, ng traveler. Una-una yan, di ba? Do you also agree na kailangan natin i-improve o kailangan natin ng matuto yung mga bangkero natin ng first aid? Kasi di ba, madami ng mga kaso na sa Palawan, mag-island hopping yung traveler or yung turista. Tapos nakagat ng ganito o may naapakan na ganito, hindi alam ng bangkero. So, di ba, maganda sanang Siguro, ma-improve natin yung siguro first our aid. government or yung with our secretary sa DOT, siguro they can also train yung mga bangkero natin at saka yung mga in charge na tour guide for first aid. Pero for me in some cases naman, medyo knowledgeable naman yung mga natin, yung mga bangkero. At saka sinasabi yung mga bangkero natin ngayon, pag maganda ang turismo, nagkakapera yung mga yun. Kasi ako, pag mga yan, ipapasa ko doon sa Palawan. Nagkakaroon sila ng trabaho. At saka yung mga katay up ko ng mga bangkero talaga, tumatawag yun sa akin, "Sir, kamusta na? May customer ba tayo ngayon?" Ganito. So nagfa-follow up sila kasi once na nagpadala ako doon sa kanila ng mga guest, masasaya sila kasi malaking bagay yung kinikita nila. At saka siguro ako, medyo confident ako ngayon na talagang gaganda ang turismo ng Pilipinas. Kasi yun nga, yung tagline natin, it's more fun in the Philippines, pero kailangan na siya, it's more fun and safe to travel in the Philippines. Ganon siya. Outside of that, no, kasi ang fear naman kasi natin usually kapag kagaya ng sinabi ni Thalia, ma-aksidente. Meron ba kayong experience na nagkaroon ng aksidente, kinasuhan ng tour operator o ganun? O is there a disclaimer that is done before, a waiver before? Normally, in 3 years of business, hindi pa nangyayari yan kasi ako, very hands-on. So if yung client, kaya nga sa lahat ng mga travel agencies, dapat maging hands-on and customer service. Pag nandun yung client mo kunwari sa Palawan, nag-island hopping, you have to check naman na, "Ma'am, kamusta po kayo?" So ako, from time to time, chine-check ko yun. Para if there is any issues o problem, nare-resolve ka agad. And they have the option to purchase travel insurance. So yun, meron tayong ganon. Also, ang experience ko nun like last November sa Palawan, before you go on an island hopping tour, they have waivers that you can sign. That's right. Na pagka may mangyari. So paano? Promote mo. Paano ka makakontakt sa mga travel visits dito sa country? Ayun, sa mga foreigners, travelers, Filipino guests natin, you can visit us on our website, www.onlinetravelexpress.com.ph. You can call us at 02-267-5311 or they can also call us at 0917-813-5579. Meron tayong office sa Santolan, Pasig at saka remote office or satellite office sa San Enrique, Iloilo. So they can also check. Okay. Maraming salamat, Richard Pabilona, no, ng Online Travel Express. Diego. Right, thank you, Kong Erin. At syempre, it's What's for Breakfast. Minadali ka gutom na yung mga tao dito So, ako na may pressure Pero alam naman natin lahat, pag si Chef Jojo ang nandito, na may something Japanese na mangyayari. May touch of may taste. May taste of the Japanese. Diba? Chef Jojo, what do you have for us this breakfast? Hi, good morning. Good morning, Kuya. I have this dish na medyo binigyan ko ng twist. Pinoy and Japanese twist. Pinoy? Ba't naging Pinoy? Because of the lumpia.
Because of the Lumpia. lumpia. But otherwise, yung recipe ng lumpia na yan, is that also partly Japanese? Yung fish and cheese combination? Yeah, because the marination of the fish, Japanese yung marination. Japanese. Ano ba yung marination? May explain mo naman dyan. Okay, ano ingredients? Chef Jojo. Okay, ingredients natin. We have the fish fillet, cheese, yung curry, which is the Japanese curry, potatoes, Yes. carrots, onions, herbs and spices, and the lumpia wrapper. Chef Jojo, Japanese curry ginamit mo dito, no? Yes. Pero in the event, kasi it's not readily available as compared to yung mga Indian curry or Thai curry. Ano ba ang difference sa flavor ng Indian, Thai, and Japanese? Very distinct kasi yung sa Japanese curry. Ibang-iba. Tapos, at saka if you notice, it's brown. Hindi siya Yes. yellow. Hindi yellow, hindi red. So in other words, yung profile ng Thai would be sweeter, Indian would be a little spicier, Yes. and the Japanese would be sharper, gano'n ba yan? It depends kasi merong level of May level siya. hotness yung niya, yung curry niya. Okay. Kasi if you buy it from the packages, meron siyang hotness na 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So you can choose doon So pwede pumili. Yes, sa hotness niya. Ayun. Sige, Chef. Tuturo mo sa amin to. Okay, ito yung procedure natin. First, we marinate the fish with the spices. Okay. Ayan. Iba-ibang spices siya. And then, haluin lang natin. Then, the salt and the pepper. Tapos, a little calamansi. Is this dory, Chef Jojo? Oo. Okay. Cream dory. You can use labahita. Labahita. Oo. Then, mix mo lang siya. Tapos, and then, you wrap it sa lumpia wrapper. With the cheese. With the cheese already. Okay. Yan. Ganun lang siya At ang cheese ba nahanap mo dito, yung easily nagme-melt? Mas maganda or ayaw mo? No, the regular cheddar cheese lang. Regular cheddar, para hindi masyadong melted ang dating. Kasi pag nag-melt, mag-splatter siya sa oil eh. So gusto mo yung may bite pa rin? Okay, go ahead, Chef. So ito, nilagay natin yung oil sa pan. Tapos, ipo-fry na natin yung lumpia. Kaya, tapos hanggang maging golden brown siya. Alright, tapos syempre set aside. Yan. Wow! Hindi, teka lang. Pero paano yung Chef Jojo, hindi mo ata na-share yung paano ginawa yung curry sauce? Yung curry sauce, may procedure pa rin dyan doon sa curry sauce natin. May procedure. Ano ba procedure niya, Chef Jojo? Yan. Little oil, put a little oil lang doon sa pan. Jojo? Yan. Tapos lagyan natin ng onions. Okay. And then the carrots. And then the potatoes. Wow. Mix lang natin yan. Tapos, lagyan natin ng water. Okay. Tapos, i-boil lang natin siya. Hanggang maging tender lang ng konti yung vegetable. And then, we put the, the curry cubes. Curry cubes. Okay. So ito yung naamoy namin kanina. Yes. Okay. And then after nun, And then, i-dissolve lang natin siya hanggang matunaw siya, tapos magiging malapot siya. Pero tama ka, Chef Jojo, no? Yung sometimes pag nagluluto ka ng Indian curry, ang reaction ng mga tao parang may naamoy kang body odor. Yes. Pero sa Japanese, it's Iba minty, parang it's sharp. Very distinct yung amoy niya. Very distinct Na yung alam amoy mo niya. na pagka niluto siya, alam mong Japanese siya. yung curry. So yun ang sinasabi mo, yung difference, no? Discernible pa, smell pa lang eh. Yes. Saka hindi siya mabaho sa katawan. Yes, exactly. Hoy, Chef, ito na yung yung finished product natin. Pakita natin sa camera. Tapos, pinlay natin siya with rice or with udon noodles. Udon noodles. And then, but you made a batch na yung sauce niya, di ba? Ito na yung sauce natin. Yung sauce niya. Tapos pwede na haluin na lang sa noodles or rice. Or yun. Tapos, you can top this with breaded chicken or breaded pork. So madaming options siya. Maraming options siya. Kaya mga yan, noodles na ganyan. Yes. Chef Jojo, promote tayo. Ayan, you can contact me at my cell number 0905-260-3799 or 0933-108-4021. Social media accounts natin, Chef. Okay, I have my IG account at Orange Vanilla Confections. Okay. And then my FB is Jojo Villaflor, and that's it. Yan, sa mga hindi nakakilala mabuti kay Chef Jojo, forte niya. Kasi kala mo magaling na chef
siya in terms of Japanese food. Yes. Pero ano rin siya, forte niya is baking also. Yeah. Oo, desserts and sweets. Yes. Di pa ata Pastries naranasan kasi ni natin. Harris, Hindi Chef pa. Jojo. Ang Mamaya. sweets mo. Mamaya. May dala ka. Surprise. May surprise ka. Oh, ilabas Thank na you, yan. Chef. Ha? Ilabas ni maraming salamat. Maraming salamat. Can I greet somebody? Yeah, please. Oh, sure, go ahead. Yung mga friends ko from Navotas City, si Pia and si Peng Domingo ng Pia's Boodle Fight Salo-Salo Restaurant. Boodle Fight And then Salo-Salo my Restaurant. friends from Makati, Washington. My family. Good morning po sa inyong lahat. At saka good morning na rin kay Norman Domingo, kay Ate Lani, kalaro ko kagabi sa badminton. Yes, Talagang Lex. bumati ka talaga. Magkano kasama ko ni Chef? Sige. Maraming salamat, Chef Jojo. Okay. And Harris. And anong meron tayo? Ang next natin would be yun. Okay, healthy lifestyle ba? Si Ma'am Beth. Nandito si Ma'am Beth Soralvo. Of course, no Tuesday. Every nga pala. Tuesday yan. Every Tuesday. Oo. Ito, si Ma'am Beth. Kasama natin si Ma'am Beth Soralvo ng SSS. Namumula kasi mata ko, nag-eyeglass ako. Ma'am Beth, merong mangunsulta sa atin mula ito sa San Andres, Manila, si Marbeth Lactautau, 33 years old. Ayan, magandang umaga sa iyo, Marbeth. Apo. Ay, may tanong po ako. Sige po. Sa SS ko. Sige po. Nahulog ko po 2010. 800 po yung hinulog ko. Tapos po, nang huli, nagbulintang ako to 60 na lang. Kung pwede pa po ba ako maghulog? Pwede naman, kaya lang kung bata pa naman siya. Kung itutuloy niya kasi hanggang mag 60 siya, di ba 55 na siya, tapos binabaan niya yung 800, naging magkano yung hulog niya ngayon? 200 plus? So, mabababa ang pension niya. Pero kung medyo bata pa naman kayo, wala pa kayong 55, medyo gradually, alam ba 55 na, gradually increase niya na yung paghuhulog. Para sa pagdating ng pension, medyo malaki. Wala. Opo. Kaya kung po, napatay. Opo. Okay lang. Tuloy lang po niya. Bata pa naman kayo. So tuloy niyo lang para mas maraming kontribusyon. Mas malalaki ang magiging pension niya. Pero pag at age 55 po, medyo gradually increase niya para pag nag-pension kayo, malaki din. Opo. Itutuloy ko ba po yung hulog ko? Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Kung kaya niyo, voluntary, tuloy lang niya. Pero okay lang po yung 260 na lang po yung hulog ko? Pwede ma'am, bata pa naman. So, ma-reach nyo bawal yearly, taas nyo pa unti-unti. Sige po. Pagtanda ko po, makuha ko rin po yan. Yes, ma'am. Okay? Okay po. Okay. Maraming salamat sa iyo, Marbeth. At ito naman na ipinadala sa atin sa Facebook mula sa Australia, si Marino Alcala. Tanong ko po kay Ma'am Beth, na aksidente po ako sa left eye. 6 weeks rest, sabi ng doktor. Ano po ba pwede kong makuha sa SSS? Pwede siyang mag-file ng sickness benefit. Lalo na kung may mga hulog naman siya, mga past months niya. So, mag-notify. Kung may employer siya, mag-notify na yan sa within 10 days dapat na-notify ng SSS. Pag na-approve na yon, kasi weeks naman, pwede siya sa sickness. So, pwede siyang mag-file ng reimbursement. So, i-advance sa employer pag na-approve ng SSS, kung ilang days ang approve ng kanyang sickness benefit, i-advance siya ng employer. Tapos ang employer siya ang magre-reimburse sa SSS. Alright, okay. May bago pa tayo ngayon sa SSS, Ma'am Beth? Tayo yung text SSS, yung isa sa pinakamabilis na paraan para malaman natin yung mga hulog natin, mga final, yung mga contribution, mga loan status. Kaya lang medyo 250 per text. So medyo hindi siya nagagamit. Ayan, so, text medyo, SSS at 2600. All network. All net. Yun lang, 250 Ma'am per Beth. text. Okay. Okay, ito na. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Beth. Kain ka muna. Breakfast. Thank you, Talia. Ay! Birthday mo! Happy birthday! Ay, sakto, may cake pa. Kandila na lang. To you. Happy birthday! Thank you. Zumba na yan mamaya. Okay, ito, tuloy-tuloy muna natin yung ating
serbisyo publiko, Jegs. Ito mula ito sa San Andres, Manila pa rin. Si Victoria Viloria, 63 years old at may katanungan siya kay Doc Janice. Magandang umaga sa'yo, Victoria. Nanay. Good morning. Morning po. Sige po, andito po si Doc Janice. Ayun, sa buto po. Masakit kasi yung mga buto ko. Gusto ko sana malaman kung ano kung pwedeng gawin. Aling buto po ang masakit, Nay? Sa tuhod, sa braso, sa talampakan ko. Ilang taon po tayo? 63 na po. 63, so medyo may edad ng konti, no? Ito po bang pain yung nararamdaman nyo after work? Kahit nagtatrabaho or kahit walang ginagawa po masakit? Kahit pagising ko po, masakit yung tuhod ko. Mukhang arthritis po yung sinasabi natin, Nanay, no? Kasi karaniwan complain ng mga pasyente pagising sa umaga, may stiffness or masakit yung tuhod nila. And then, minsan din, yung sinasabi mo kasi yung paa mo masakit, so baka mamaya it's also plantar fasciitis. So both are actually helped or improved with exercises. So pwede po tayong mag-range of motion exercises or yung kunyari bago po kayo tumayo galing sa kama, ang tawag doon, yung air cycling. Nakahiga kayo, tapos ginaganon nyo yung tuhod, para ka nagbibisikleta sa hangin. Tapos idediretso, tutupin ninyo po yung tuhod ninyo, and then ililift nyo yung buong leg. Yan, nakahiga kayong ganyan, ililift nyo pataas, ganun diretso yung legs ninyo, no? So those are the 3 simple exercises which you can do for the knee. And then yung paa nyo naman po, bago kayo bumaba sa kama, kunin nyo po yung tuwalya nyo or yung kumot nyo, tapos ilagay nyo ganon. Then hilain nyo yung paa nyo papunta sa ulo para ma-stretch out po siya. Pwede rin po tayong alternate lukewarm and cold compress para po sa tuhod natin. Para ngayon, kung gusto nyo po kasi yung ibang complain nila kapag nilagyan ng yelo, mas masakit kasi mas nagiging stiff, pwede nyo po siya i-warm compress. Pwede rin tayong mag-take ng pain relievers on an as needed basis. Pero mas maganda po na igalaw natin siya, ikilos natin siya para mapalakas natin yung muscles around the area of the pain at mas mababawasan po yung sakit dahil pag mas malakas na yung muscles mo around the area, nalilift off niya yung stress from the knee joint itself, which basically helps ease the pain that the patient would feel. Okay po, Nay? Opo, kasi sa umaga kasi nag-iigib ako para na ma-exercise ako. Ay, hindi naman po exercise yung pag-iigib. Oo, medyo hindi ko na po i-recommenda mag-igib sa inyo kasi lalo na po kung yung medyo malayo-layo yung nilalakad nyo, tapos buhat-buhat nyo po yung mga balde, baka madulas pa po tayo. So, hindi po ganon magandang exercise yun for you. Mas maigi po yung mga, say, brisk walking or stationary biking or yung calisthenics na tinatawag. Pero siguro po yung pag-iigib, medyo delikado na po sa inyo yun, Nay. Salamat po. Okay, thank you. Maraming salamat sa iyo, Nanay. Ito mula pa rin ito sa San Andres, Manila. Para naman ito sa iyo, Kong Erin, si Danilo Calieja, 53 years old. Magandang umaga sa iyo, Danilo. Morning. Nabati ko po lahat ng taga San Andres. Morning po. Ang tanong ko po, attorney, ganito po. 35 years na pong ibinta po ng nanay ko yung lupa namin sa probinsya. Okay. Hindi po alam ng mga anak. Okay. Hanggang sa ngayon po, nakapangalan pa po sa tatay ko po yung titulo. Okay. Ang tanong ko po, may habol pa po ba kami doon sa lupa po na yun? Ganito yan. No, kanino nakapangalan yung titulo? Sa tatay ko po. Sa tatay. Sino nagbenta ng titulo? Yung nanay ko po. Yung nanay ko po, para kasulatan lang po. May kasulatan lang. Yung nanay mo. Ang kailangan tignan syempre dyan, kung meron special power of attorney, yung nanay mo para ibenta yung lupa. Ngayon, kung walang special power of attorney yung nanay mo para ibenta yung lupa ng tatay mo,
pwede nating sabihin na pwede kayong may habol pa, no, sa lupa. Ngayon, ang problema lang dito, kapag nabenta uli sa next party, no, buyer in good faith na yon, no, so meron tayong problema dyan. Ngayon, kaya importante, dahil sabi ho ninyo, 35 years na ito, matagal-tagal na. Baka sabihin po ng korte, tinutulugan po ninyo yung inyong karapatan. No? So, importante po na malaman, masampahan kaagad din yung kaso, no, para at least makita ang kung na dumaan sa tamang proseso po yung pagbenta ng lupa. Unang-una, kailangan rin pong bayaran yung mga capital gains tax yan. May documentary stamp tax yan, no? Kapag hindi po ito nagawa, syempre pwede sabihin hindi dumaan po sa proseso, meron pa rin po kayong habol po dyan. So, marami pong kailangan na tignan. Kung may panahon po kayo pumunta sa law center ni Kuya, pumunta po kayo dito para makipagkonsulta. Pero ang importante po, unang-una, kung meron pong special power of attorney yung nanay mo. Kung wala, edi may pag-asa po natin bawiin yung lupa. Salamat po, attorney po. Okay, maraming salamat po. Thank you, Jegs. Oy, si Harris kanina pa nakaabang. Para makakain ka na. Alright guys, sa pag-uusapan natin ngayon para sa ating healthy lifestyle is kung ano ba yung mga ideal na mga pagkain na dapat po natin kinakain. Again, tinuturo palagi natin sa ating segment is prevention is better than cure. So ano ba yung mga ideal na pagkain, lalo na ngayong tag-ulan, na mas magandang kainin po natin. So sa ating screen, makikita po natin mga kasambahay, is yung ating mga seasonal fruits. Ito syempre yung mga kakainin natin na ito is makakatulong din yan somehow, no, para ma-regulate o ma-prevent yung ating pagtaas sa ating blood sugar. So nakikita yung seasonal fruits and vegetables. Alam nyo ba mga kasambay, every season, ibang-ibang fruits ang lumalabas according sa ating needs. Second, yung ating seasonal vegetables. Yung mga gulay-gulay na pwede po natin kainin. Alam naman natin, talagang full pack na po ng ating mga antioxidants, vitamins and minerals. So dapat po, lagi tayong kumakain ng mga seasonal vegetables. And of course, yung ating next would be ating mga complex carbohydrates. Alam natin marami po available ng mga instant na pagkain tulad po ng ating mga refined, yung mga tinapay po natin, pero mas maganda pa rin po yung ating complex carbohydrates like yung ating mga root crops, kamote, patatas, kamoteng kahoy. And next, yung ating naman pong mga nuts and grains. Kailangan po natin ng protein and this is a good source of protein po natin. But then make sure ang preparation po natin lahat na ating binanggit ay depende po sa ating pangangailangan din. And then next, meron pa po ba tayo? Clean water or pure water. So mas ideal po yung purong tubig lang kasi syempre po pagka tayo lumalabas, no, we tend to have the ating mga soft drinks, yung mga synthetic juices natin. Pero ang kailangan po ng katawan natin is yung ating pong malinis at purong tubig. So yun po yung mga kailangan po natin mga kasambahay para po makaiwas iba't ibang karamdaman. And of course, sabi nga po, no, para makaprevent din po yan ng pagkakaroon ng diabetes. And of course, yung ating fresh fruits and juices. Yung fresh fruit juices po natin, importante rin po yan to boost the immune system at para po ma-provide yung mga kailangan natin mga nutrients, again, to fight different kind of health problems. Lagi po namin sinasabi po mga kasambay, prevention is better than cure. So para makaiwas sa malaking gastusin po, kumain po tayo ng ating po mga ideal na pagkain po. This, everyday po natin. Yun. Tapos ka na. Sorry, Jex. Nawala ako na konti So, doon. in summary, ilan food yan? Ilan food? Actually, 6 yung ano natin pero kasama yung tubig natin. So 6 Food siya. healthy food. Yes. Kala ko naging kala ko si Bong Navarro nanonood. Foods. Kaya naging food. Dami. Ay, nako. Teka lang, syempre. In honor of Kikay. Kailangan na i-end natin ating show ng something good. That's right! Isang mall sa Mandaluyong naging trending dahil sa kanilang magandang advocacy. Naging usapan nitong mga nakaraang araw ang isang bagong mall sa Mandaluyong dahil binigyan nila ng trabaho sa grocery ang 3 binata
na may autism. Ayon sa Facebook page ng Autism Society Philippines, labis ang kanilang pasasalamat sa nasabing mall dahil binigyan ito ng pagkakataon ng mga binata na makapagtrabaho sa isang magandang kumpanya at makipagsabayan sa iba. Marami din sa mga netizens ang napabilib dito dahil sila ay may ginawang something good! Ayun! ng mga balita. Pero bago yan, maraming salamat po sa Mario Deboro, Cardam Shoes, Antonio's Hairdressing Healthy Diet Delivery. Yes, of course. Maraming salamat din sa mga pasyente sa Acero Holistic Wellness Center, sa mga nag-cleansing po. Good morning sa inyo. At mga kalaro ko sa badminton again, si Nanay Angelina po, yung mga tita ko, magandang umaga sa parents ko. Chef. That's it. Thank you. See you next week. Para Sara Barba Kabudil ng Klinika Figura at saka Sonia Hairdressing Salon ng Congressional Avenue Extension Branch, Mario Deboro, Cardams, Organic Acai, Bottom Line Clothing, and Kay Talia for my dress yesterday. Oh, you're welcome. And happy viewing din sa mga lokal ng End Domingo na na-meet ko nung Sunday. Hello po. Thank you kay Tita Betty Roleda of Betty's Body Form. Thank you kay Teta and Seth for my dress today. Hello kay Diana at saka kay Cyrus. Good morning. Maraming salamat sa Trampoline Park, Functional Fitness, kay Mother Earth, good morning, sa mama at papa ko, and Doc Sara Barba Kabudil of Klinika Figura, and Parisian Shoes. Maraming salamat. Beth! Ay, yes. Birthday mo. Go. Birthday mo. Sabay. Go Ano sa masasabi? kay boyfriend. Ay, dadating. Cake mo ba? Galing My kay birthday. Chef Roya. Thank you sa UNTV. Kay Kuya Kuya Daniel. Signa, Terry Shoes, Derm Gem, Urban Essence Spa, and your Fashion Lounge. Thank you po. Okay, kay Tito Rico, Tito Flory, and my brother Toby who's in New Jersey.